Sa pangyayaring iyon ay labis ang takot ng lahat ng masaksihan nila sa ginawa ng Nether God at mula sa taas ay isang napakalaking bundok ang pumapailan lang. Kahit na ang First Elder ay hindi roon makapaniwala talagang nakatawag ng isang napakalaking bundok ang Nether God. Sinabihan sila ng Nether God na ang Nether Mountain na ito ay ang kanyang tunay na katawan. Isang patak ng dakilang Supreme Divine Blood mula sa 6 na dakilang Source God ang pinagsama dito. At nagsanay siya sa loob nito ng hindi mabilang na taon at nakuha niya ang anyong tao. Sa tindi nga ng pressure nito ay pinaluhod doon ang mga tao at mula sa baba ay inatake naman nito ni Fang Yunyan gamit ang kanyang weapon. Subalit nagulat na lamang siya na wala man lang anumang itong gasgas o pinsala. Ipinaliwanag naman ni Ren Xing sa kanya na kung bakit dahil iyon daw ay dahil hindi pa ganap na naka-activate ang War Armor. Sa kanyang ganap na anyo, maaari pang ipahigpit ng War Armor hindi lang ang isang Nether Mountain kundi daan-daang, kahit libo-libong bundok pa. At sinabihan din naman sila ng Nether God na ito ang kanyang tunay na katawan, maaari niyang pataasin ang kanyang lakas ng 100 beses o 1000 beses pa. Dagdag pa niya roon matagal na rin daw niyang hindi nagagamit ang ganitong lakas. Kasunod nito ay kanyang itinaas ang kanyang daliri at sinabihan ng mga hamak na nilalang. Dahil doon ay hindi nga din makapaniwala si Fang Yunyan na talagang dinala ng Nether God ang isang bundok sa Superior Abstruse Sect at tinanong si Ren Xing na kung ano na ang kanilang gagawin. Tumugon naman si Ren Xing sa kanyang sinabi dahil nakatakda na raw ang tadhana ng Nether God mula pa noong ilang buwan na ang nakalipas at kasabay na tinawag na isang insekto. Sa sandaling iyon ay ipinitik na ng Nether God ang kanyang daliri at senyales lamang iyon na papakawalan niya ang kanyang pinalutang niyang bundok. Habang bumaba ang napakalaking bundok ay labis ang tuwa ng Nether God at sinisigaw na mamatay na raw ang mga ito. Subalit makikita sa mga ito na parang wala man lang kahit anumang katiting na takot sa kanilang mata. Kaya nagulat doon ang Nether God habang tumutulo pa ang kanyang sipon at napasabi na kung bakit hindi pa ang mga ito namatay. Subalit ang kanya pang ikinakagulat ay ang kanyang pinalutang na bundok ay nasa kanya ng itaas at mukhang sa kanya pa ata babagsak. Dahil roon ay labis ang kanyang katanungan sa sarili na paano nangyayari ito. At isang bagay ang kanyang nakita na nakadikit sa ilalim nito gayunpaman ay bigla na lamang ito kumawala na napansin naman din ng First Elder iyon dahil iyon daw ay ang Profound Divine Token ng kanilang Superior Abstruse Sect. Kaya nagtataka siya na kung paano nandoon ang Divine Token. Dahil sa plano na iyon ni Ren Xing simula pa lang ay bumalik ito sa kanyang kamay. At doon lang din napagtanto ng Nether God na kaya pala nawala ang kalahating lakas ng Nether Mountain dahil pala sa Profound Divine Token, nakangiti naman roon si Ren Xing dahil sa talagang nahulog ito sa kanyang patibong. Dinuro-duro ng Nether God ang tauhan ni Ren Xing at sinabihan na sira ulo at tinawag na traidor at tinanong na kung ito ba ang gumawa nito. Tumugon naman ito sa kanya na tumatawa at kanyang sinabi maaga pa lang ay nakita na ni Mr. Ren ang araw na ito at naghanda na siya. At sa harap ni Mr. Ren basura ka lamang. Sa galit ng Nether God ay hindi niya hinayaan na makuha ni Ren Xing ang kontrol ng Nether Mountain kaya sa sandaling iyon ay naging 6 ang kanyang mga kamay. Sinabihan naman siya ni Ren Xing na ang kakayahang magkaroon ng 3 ulo at 6 na braso ay lahat iyon ay peke lang. Nang dahil doon ay mabilis na lamang siyang sumugod papunta kay Ren Xing at sinigaw na ibalik ito sa kanya. Habang sinisigaw naman din ng Fourth Elder na hindi pa tapos ang laban at kailangan niya raw patayin si Ren Xing. Subalit sa kanyang atake ay bahagya lamang napaatras si Ren Xing, na ikinatuwa naman roon ng sect leader ng Nether Divine Sect dahil sa harap-harapan ng nilalabanan ng Nether God si Ren Xing. Umatake muli ang Nether God at sinabihan si Ren Xing na papatayin niya ito ng dahan-dahan. At sinabihan din naman siya ni Ren Xing na tapos na ako sa paglalaro kasabay nito ay tinawag niya ang daga. Nasaka naman ang mabilis na pagsulpot ng daga at tinawag na Master si Ren Xing dahil sa wakas ay naalala pa raw siya nito kaya't nang makita siya ng Nether God ay napatanong siya na anong klaseng nilalang ito. Maraming katanungan sa kanyang isipan ngunit sa sandaling iyon ay inatake na siya ng daga dahilan pamadaganan pa siya nito. Nang makita ng Nether God ang daga ng malapitan ay sa kanya lang naalala na ito ang Earth Element at isa sa mga sinaunang 5 elemento na hayop na dalubhasa sa pagsugpo ng lahat ng masasamang nilalang. Paano naman niya napagtagumpayan na mabuhay pa sa mundong ito? Na sinagot naman din siya ni Ren Xing ito ay para sa iyo. Natawa naman roon ang daga na kanya pang nasabi ang lakas ng source.
Lumalabas na mula ito sa isang source god at maaari niyang mabawi ang malaking bahagi ng kanyang lakas ngayon. Dahil roon ay napasigaw ang Nether God at kanyang sinabi na nahimik siya ng hindi mabilang na taon pero lahat ng lakas na ipinuhunan niya ay napunta lang sa kapakinabangan ng iba. Nang dahil doon ay pinagsampal-sampal siya ng daga at sinabihan na may lakas pa talaga ito na magreklamo. Dahilan na mapatakbo pa siya gayong pinagpuputol ng daga ang kanyang 6 na kamay at nasabi napakalupit ng mga 5 elemento na divine beast noong sinaunang panahon. Maaari silang kumain ng mga Diyos at ngumunguya ng mga immortal. Kaya't kailangan niya raw talaga na makatakas. Nang makita rin iyon ni Ningzo ay kanyang naalala ang statue ng daga dahil iyon ang tumutulong sa kanila sa Celestial Crystal Mine at hindi niya akalain na pati ito ay konektado kay Renshing. Napatanong naman ang Nether God kay Renshing na bakit may taong katulad nito na may ganitong lakas sa Nantian region. Hindi naman siya roon sinagot ni Renshing gayong napatingin lamang ito sa itaas at nakaramdam ng napakalakas na presensya at sinabi na nandito na sila. Kaya't napatanong si Fang Yunyan na kung sino ang kanyang tinutukoy. Habang sa taas nito ay makikitang may nabubuo na portal. Ngunit sa tindi ng pressure nito ay doon lamang nila napagtanto ay iyon ang 3 Supreme God. Sa taas ay 3 portal ang lumiwanag ng napakalakas kasabay nito ang paglabas ng 3 Supreme God at sa kanilang palang presensya ay ramdam kaagad ang napakalakas ng pressure. Nang makita naman iyon ng Nether God ay napanganga siya at hindi makapaniwala na bumaba ang 3 Supreme God. Nasabi pa nila na sila ang pinakamakapangyarihang sa Nantian region. Nang makita naman iyon ni Fang Yunyan ay nakaramdam din siya ng napakabigat na pressure. Nagsalita naman si Renshing dahil noong nakaraan si Juyuan ay nasugpo ng presyon ng Realm Barrier at nagpadala lang ng isang maliit na kopya ng sarili. Ngayong pagkakataon bumaba na ang 3 Supreme God gamit ang kanilang tunay na katawan. Napatanong naman si Fang Yunyan na kung natatakot na ba ito dahil siya ay nagsisimula ng matakot. Sinagot siya ni Renshing gayong hindi siya natatakot dahil sa totoo lang parang gusto ko pang tumawa. Ang 3 tanga na ito ay dumating pa gamit ang isang portal. Kung ganoon walang makakaalis kahit isa sa kanila. Nagsalita ang isa sa Supreme God at sinabihan ang lahat na lumuhad ang mga ito. Dahil sa tindi ng pressure nito ay hindi maiwasan ng mga disciple ang mapaluhod. Nagsalita naman roon ang First Elder at kanyang sinabi na ang Superior Abstruse Sect ay kay Mr. Ren lamang sumusunod. Kaya naman napapaisip ang ilan sa kanila na kung susundin ba nila ang sinabi ng First Elder o hindi. Samantala sumigaw doon si Liu at walang takot niyang sinabi na hindi sila natatakot gayong kay Mr. Ren lamang sila susunod. Ngunit para sa kanila Zhang Yangtian at Nangang Po ay sinabi nilang susundin nila ito at dapat daw kaagad patayin si Renshing ng mga ito. Kahit na sina Vice Sect Leader 4th Elder at Ningzo ay ganoon din ang ginawa. Kaya't labis ang ngiti ni Ningzo at sigurado siyang mamamatay na si Renshing. Nagyabang naman ang isang Supreme God at sinabihan ang dalawa niyang kasama na siya na ang baalang tumapos sa mga ito at buburahin niya ang Nantian region. Nagsalita ang may mga galame na ahas at kanyang sinabi kay Renshing na bumaba sila ngayon gamit ang kanilang tunay na katawan at anong mga lihim na sandata pa ang meron ito dahil ipakita na raw nito sa kanila. Tinanong naman sila ni Renshing na kung hinahamon ba siya ng mga ito. Nang marinig iyon ni Fang Yunyan ay labis ang kanyang gulat at nagtataka na kung bakit kalmado pa rin si Renshing. Natawa naman ang may galame na ahas kay Renshing sa tingin daw ba nito ay pareho pa rin ito noon dahil isang asong gala na lamang ito ngayon. Dahil doon ay gumawa na ng paggalaw ang isa sa kanila upang tapusin agad si Renshing. Ngunit sa hindi inaasahan ay sumulpot doon ang daga na kaagad din naman nakilala ng Supreme God at napasabi na ito ang Earth Element Rat. Doon ay isang atake ang tumama sa kanya at sinabihan siya ng daga na ang pagtawag ni Mr. Ren na hayop ay isang papuri na nga. Dahil kung tanungin mo ako mas masahol pa kayo sa basura. Napatanong naman doon ang may galame na ahas na kung ito na ba ang ipinagmamalaki ni Renshing na kasama. At sinabi din ng kanyang kasama na siya na raw ang haharap kay Renshing. Subalit sinabihan lang siya ni Renshing na hindi ito karapat-dapat na maging kalaban niya. Kasabay noon ay tinawag ni Renshing si Bai Chao Chao na tumugon naman ito na kung bakit. Doon ay sinabi ni Renshing sa kanya na ito na ang bahala na lumalaban sa kanya sabay turo nito sa Supreme God.
Tumugon naman roon si Bai Chaochao na kung nagbibiro ba si Renshing sa kanya na sinagot naman agad siya ni Renshing na hindi siya nagbibiro gayong seryoso siya at sabay na itinulak si Bai Chaochao. Nang dahil doon ay nagalit ang Supreme God kaya't nagpalabas ito ng napakalakas na aura ng dahil doon ay nakaramdam ng takot si Bai Chaochao dahil sa lakas nito. Subalit ang kanya pang ikinatakot pa ay nang iwan siya ni Renshing dahil sa haharapin niya rin ang may galami na ahas. Gamit ang pamalo ng ahas ay nasabi din niya na ngayon ay opisyal nang magsisimula ang labanan. Mula sa baba ay sinabihan ng Supreme God si Bai Chaochao dahil sa naghahanap ito ng kamatayan ay ibibigay niya raw ito dito. Kasabay noon ay nagpakawala ito ng napakalakas na atake. Dahilan na mapapikit na lamang doon si Bai Chaochao na tila bang tanggap niya na ang kanyang kamatayan. Ngunit sa sandaling naman na iyon ay lumitaw sa kanyang harapan ang Divine Token at gumawa ito ng barrier dahilan na hindi siya masaktan. Sa nakita ng Supreme God ay kaagad niyang nakilala ang lumitaw dahil iyon daw ang Divine Token at nasabi din niya na ito ay isang walang katulad na kayamanan kaya naman kukunin niya ito. Labis naman doon ang tuwa ni Bai Chaochao at nakangiti niyang sinabi na lalabanan niya na ang Supreme God. Sa pangalawang atake naman ng Supreme God ay hindi naman niya nasira ang barrier na nagpreprotekta kay Bai Chaochao. Dahilan na mapa-attract pa siya nito ng bahagya sa lakas ng impact. Sa sandaling naman iyon ay gumawa na din ng paggalaw si Bai Chaochao at makikitang nakangiti niyang ibinato ang Divine Token papunta sa Supreme God. Subalit sa hindi inaasahan ay naging walang kwenta naman ito at wala man lang anumang atake ang lumabas. Nang makita iyon ng Supreme God ay wala na lamang itong masabi kundi manggagalaiti sa galit dahilan na mapatawa na lang din si Bai Chaochao sa kahihiyan. Dahil doon ay sinabihan siya ni Renshing na kung sino ang nagsabi nito na ibabato niya ang Divine Token ng ganon. Naging pagkakataon naman iyon ng Supreme God na umatake muli kaya mabilis itong nakalapit kay Bai Chaochao. Gayunpaman ay bumalik ang Divine Token kay Bai Chaochao at gumawa naman ito ng barrier. Nang dahil sa nakita ni Yang Churan ay nasabi niyang hindi naman pala raw nakakatakot ang mga tinatawag na Supreme God dahil kahit si Bai Chaochao ay hindi man lang niya kayang hawakan. Sumabat naman doon ang First Elder ikanya nga na ang Supreme God na ito ay walang halaga lamang dito sa kanilang superior abstruse sect. Mula sa taas ay sinabihan ng Supreme God si Renshing na wala siyang pakialam kung ilang kalokohan pa ang meron itong ngunit ngayong araw na ito sa harap ng ganap na lakas wala itong matitirhan na lugar. Wala naman roon pakialam si Renshing sa kanya sinabi bagkus itunutok niya lamang ang kanyang hawak na pamalo sa ahas at sinabihan na magbago na lamang ito ng anyong ahas dahil kung hindi pagsisisihan nito. Tumugon naman ang Supreme God sa kanyang sinabi na hindi siya ahas gayong siya ay isang dragon kasabay roon ang mabilis niyang pagsugod. Subalit wala man lang siyang kahirap-hirap na pinalo ni Renshing dahilan na tumilapon pa ang kanyang katawan. Nang dahil doon ay napatanong ang Supreme God kay Renshing na ang pamalong ito na ba ang kanyang lihim na sandata. Gayunpaman daw ang Source God ay pinaghiwa-hiwalay ang pamalong ito sa 3 piraso noon at kung akala ba nito ay hindi niya alam ito gayong isa lamang ito sa mga piraso. Sa kanyang pagsugod ay ginamit naman ni Renshing ang 5-color Divine Temple at doon ay isang enerhiya na gawa sa kamay ang pumulupot sa katawan ng Supreme God. Ngunit wala man lang iyon kahirap-hirap na winasak ng Supreme God. Dahil hindi iyon umubra sa Supreme God ay ginamit ni Renshing ang enemy slaying platform. Nang makita naman iyon ng Supreme God ay natawa siya dahil mayroon pala raw na ganitong mga sandata si Renshing ngunit pagkatapos niya ito labanan ay kukunin niya ito. Naiwasan naman iyon ng Supreme God ngunit doon niya lamang napagtanto na ang pinupunterya pala ni Renshing ang kanilang portal. At doon ay tinamaan ang 3 portal kaya naman nagsibagsakan ito sa baba dahilan na masira ang mga ito. Sa pagkasira nga ng 3 portal na iyon ay sinabihan siya ni Renshing na ngayon ay hindi na ang mga ito makakatakas. Kaya't nanggagalaiti na lamang siya sa galit. Pagkatapos ay ginamit ulit ni Renshing ang enemy slaying platform at ang 5-color Divine Temple at isinigaw na patayin ang mga kaaway at ayelay. At mula sa baba ay makikita ang mga tauhan ng Nether Divine Sect na bigla na lamang nagsilutangan ang kanilang katawan na hindi man lang nila alam na kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi na nila pa ito nalaman ng sunod-sunod na silang pagtanggalan ng ulo ng Energy Slaying Platform. Kaya nang masaksihan iyon ng sect leader ay hindi siya makapaniwala at mula sa likod ni Renshing ay isang napakalakas na liwanag ang sumabog.
Ayon naman sa First Elder may alamat na ang mga ulo ng mga kaaway na pinatay sa enemy slaying platform ay maaaring gamitin bilang handog para sa Five-Color Divine Temple. At ngayong araw na ito ay nakita niya na rin ito. Nang dahil sa sakripisyo ay isang liwanag ang umatake sa Supreme God na agad naman din naglabas ng napakatinding aura ang Supreme God upang suluhin ang atake ni Renshing. Dahil sa hindi pa sapat ang inalay ni Renshing ay ginamit niya muli ang enemy slaying platform at mula sa itaas ay makikita ang lahat ng tauhan ng sect leader ng Nether Divine Sect. Kaya naman ay napasigaw na lamang sila habang nanghihingi ng tulong. Kahit na ang Nether God ay napasabi na lamang na kahit ang kanyang sarili ay hindi man lang kayang protektahan. Napasigaw naman ang sect leader kay Renshing at kanyang sinabi na kung hindi ba ito natatakot na tatawagan itong demonyo ng mundo. Subalit wala man lang doon pakialam si Renshing at sumagot na ano naman gayong pagsasampalin niya lang ang mga ito hanggang sa tumahimik sila. Samantala mula sa itaas ay makikita ang mga tauhan ng sect leader na walang awang pinagpapatay bilang sakripisyo. Pagkatapos ay isang napakalakas muli na liwanag ang nabuo sa itaas. Sa nakita ng First Elder ay nasabi niyang naganap nang na-activate ang Five-Color Divine Temple at binubuhay muli nito ang dakilang tanawin ng mga sinaunang panahon. Naghanda muli sa pag-atake si Renshing at makikita sa kanyang kamay ang nabuong liwanag gamit ang mga sakripisyo ng tauhan ng mga Nether Divine Sect. At doon ay pinakawalan niya ito na tumama naman sa Supreme God ngunit kahit na ganoon na iyon kalakas ay nawasak pa rin niya ito gamit ang kanyang buong lakas. Subalit makikita sa kanyang mukha na sobrang nahihirapan siya sa atake na iyon. Nagsalita siya at kanyang sinabi na aminado siyang napakatindi ng pinakawalan nitong atake talagang karapat-dapat itong tawaging na sumusuway sa tadhana isang taong kayang makipaglaban sa anim na Source God. Doon ay inilabas niya ang kanyang tunay na lakas at makikitang naging tila na itong mabangis na nilalang. Nang masaksihan naman iyon ng dalawang elder ay labis ang kanilang takot at napasabi na kung ito na nga ba ang katawan ng isang Supreme God kahit na si Zir ay napasabi na lamang din nang makita ang dalawang naglaban kailangan niyang maging malakas upang sa susunod ay makatulong na siya kay Renshing. Mula sa taas at sa paghaharap ng Supreme God at ni Renshing ay napatanong ang Supreme God na kung mayroon pa bang mga tinatagong sandata ito. Na nakangiti naman siyang sinagot nito na ito na ang kanyang lihim na sandata sabay turo papunta sa kanya. Bahagya namang natawa roon ang Supreme God at kanyang sinabi na ang isang bahagi lang ng snake beating stick ay hindi sapat para harapin ako tapusin na natin ang laban na ito. Sa kanyang pagsugod ay pinaikot-ikot ni Renshing ang kanyang hawak na pamalo at binanggit na magsama-sama ang mga ito. Nang dahil doon ay napahinto ang Supreme God at nabigla dahil sa kanyang harapan ay isang ulo ang pinutol ni Renshing upang na mapahiyaw siya ng malakas. Subalit nang inaakala niyang yun lang ang gagawin ni Renshing ay bahagyang pa niyang sinundan ito at isang ulo muli ang inatake niya. Napasigaw muli ang Supreme God dahilan na tawagin niya pang sira ulo si Renshing at doon niya lang napagtanto na kahit siya ay isang Supreme God ay hindi man kayang labanan ang hawak na pamalo ni Renshing. At isang atake naman ang tumama sa kanya samantala na kung saan magkaharap naman ang Ancient Divine Beast at isa pang Supreme God na patanong naman ang Supreme God sa Ancient Divine Beast na kung yan na ba ang lahat ng mayroon ito. Dahil ngayong araw na ito ipapakita ko sa iyo ang aking banal na kasanayan na ang Fire God Fist. Sinagot naman siya nito na ang sabi anong sinasabi mo gayong wala kang alam sa mga 5 elementong Divine Beast. Nang dahil doon ay nauna nang umatake ang Supreme God gayunpaman ay hindi naman din nagpabeya ang Ancient Divine Beast at kasabay nito ay kanyang ibinuka ang kanyang bunganga at sinabi kakainin niya ito. Kaya't nang tumama ang suntok ng Supreme God at nagulat na lamang siya nang mawala ang kanyang isang kamay. Dahilan na mapangitngit pa siya at nasabing na ang kanyang kamay. Samantala na kung saan naman itong si Bai Chao Chao at ang isang pang Supreme God ay makikita na babagot na siya habang wala pa ring tigil sa pag-atake ang Supreme God para sirain ang barrier. Sa mga pinaggagawa naman ni Bai Chao Chao ay napasabi na lamang ang Supreme God na hindi pa raw siya napapahiya ng ganito sa buong buhay niya. Dahil sa kanyang galit ay may inilabas siyang isang pagoda na kung tawagin na ang kanyang life-bound pagoda at hindi niya inakala na gagamitin niya ito sa isang langgam tulad nito. Kaya nang sumalpok yun sa profound divine token ni Bai Chao Chao ay makikitang nag-crack ito dahilan na mabahala si Bai Chao Chao at napasigaw. Ngunit sinabihan naman siya ni Renshing na huwag itong matakot dahil mas mabuti pa nga na nabasag ito.
Samantala natawa naman roon ang Supreme God at kanyang sinabi kay Bai Chao Chao na mukhang hindi na ito kayang protektahan ng Profound Divine Token at ngayon mamamatay na ito. Gayunpaman ay makikita naman may lumabas na kakaibang enerhiya sa katawan ni Bai Chao Chao. At sa sandaling iyon ay mabilis na ring sumugod ang Supreme God upang tapusin niya na si Bai Chao Chao. Subalit nagulat na lamang siya at napahinto nang may mapansin kay Bai Chao Chao dahil doon ay isang atake ang tumama sa kanyang dahilan na tumilapon pa siya nito. Sa kanyang harapan ay napatanong siya na kung ito nga ba si Bai Shi gayong namatay na raw ito noon para pigilan ang madilim na kaguluhan at paano naman nangyari ito. Nang marinig naman iyon ng dalawang elder ang sinabi ng Supreme God ay nagulat sila at napasigaw sa pangalan ng kanilang ninuno. At sa pagkakilala ng mga disciple ay kaagad naman din silang nagsigalang sa presensya ni Fairy Bai Shi. Habang napatanong naman sila Zhang Yangtian at Nangang Po sa kanilang sarili na kung ano na ang kanilang gagawin. Naganoon rin naman ang dalawang ito dahilan na mapasigaw pa ang fourth elder sa kanyang nakita at hindi pinaniwalaan ang paglitaw ni Fairy Bai Shi. Sinagot ni Fairy Bai Shi ang tinatanong ng Supreme God dahil totoo naman siyang namatay pero si Bai Bao Chao ang kanyang kasalukuyang incarnation. Kasunod noon isang atake muli ang tumama sa Supreme God. At ipinaalam ulit ni Fairy Bai Shi na siya ang kanyang kasalukuyang incarnation. Sa mga narinig ng dalawang elder ay doon lang din napagtanto ng first elder ang sinabi sa kanyang ni Renshing at napasabi hindi nakakagulat na gusto ni Mr. Ren na siya ang maging pinuno ng sekta. Kahit na ang Grand Elder ay bahagyang ring nagulat dahil hindi niya inakala na ang kanyang disciple na si Bai Chaoqiao ay reincarnation pala ng kanilang ninuno na si Fairy Bai Shi, na ganoon din naman ang Nether God at labis na ang kanyang pagkabahala baka hindi na raw siya rito makatakas sa kamatayan. Dahil sa atake na iyon gumanti naman roon ang Supreme God gamit ang kanyang hawak na pagoda. Subalit bahagyang lamang siyang pinitik ni Fairy Bai Shi dahilan na tumilapon pa siya at pagkasira ng kanyang pinagmamalaki na pagoda. Pinilit naman niya ang kanyang sarili na makipaglaban kay Fairy Bai Shi gayunpaman paulit-ulit lang din siyang tumitilapon ngunit ang kasunod naman nito ang labis na kanyang ikinagulat nang lumitaw sa kanyang harapan ang enemy slaying platform. At doon ay bumagsak iyon sa kanya ng walang alinlangan at makikita na lamang ang pagtatalsikan ng dugo nito. Sa nakita ni Fang Yunyan ay labis ang kanyang tuwa at nasabing ito raw ay kahanga-hanga. Subalit sa nakita ng isang Supreme God ay nanggagalaiti siya sa galit at hindi makapaniwala sa paglitaw ni Fairy Bai Shi. Dahil sa pagbaliwala niya sa kanyang kalaban ay nagalit ang Ancient Divine Beast sa kanya at inatake ang kanyang ulo na tuluyan naman na tinapos ang kanyang buhay. Samantala wala namang tigil si Ren Xing sa kanyang mga atake upang na hindi na alam ng Supreme God ang kanyang gagawin at napapatanong na kung matagal na ba itong pinaplano ni Ren Xing. Sinagot naman siya ni Ren Xing na oo at sabay pinutol ang kanyang isa pang ulo. Nang dahil doon napasabi siya sa kanyang sarili na kung paano na siya makakatakas gayong sinira na ni Renshing ang portal. Napahinto naman roon ang Supreme God at sinabihan siya ni Renshing na magpatuloy sila para magsama na sila ng kanyang mga kasama at pahabol pa ni Renshing na tatlong mga traidor. Dahil sa sinabi na iyon ni Renshing ay napagtanto ng Supreme God na wala na talaga siyang laban kaya kaagad siyang sumuko at nagsasabing patawarin siya ni Renshing. Tinanong naman siya ni Renshing na kung ano bang nagawang mali nito at tumugon ito na ang tunay na tinalikuran ang lahi ng tao noon at sumunod lamang sila sa mga Immortal King sa Immortal Realm. Gayunpaman ay sinabihan lang siya ni Renshing na huwag siyang mag-alala dahil ang susunod kong pupuntahan ay ang Immortal Realm. Naisaad naman ng Supreme God na maaari siyang maging gabay nito at maging especially iya sa Immortal Spirit. Subalit sinabihan lamang siya ni Renshing na hindi na kailangan sabay atake nito. Matapos iyon ay kinuha ni Renshing ang enerhiya ng Supreme God at inabsorb niya ito. Pagkatapos ay naglabas ito ng napakalakas na enerhiya na ikinatuwa naman roon ni Renshing dahil sa napunan na ang kanyang dantian. Bahagya namang natigilan ang lahat ngunit ang kasunod noon ay ang biglaan na pagsigaw nila dahil sa pagkapanalo sa laban. Sa mga nasaksihan naman ni Fang Yunyan at labis ang kanyang pagkamangha sa Superior Abstruse Sect at talagang karapat-dapat daw itong tawaging na isang sinaunang sekta.
Samantala si Ningzo naman sa gilid ay nasabi niya sa kanyang sarili na sa huli ay nagkamali na naman siya. Kaya dahil doon ay labis nasaktan ang kanyang kaisipan kaya siya ay nagpakamatay na hindi naman roon inaasahan ni Yang Churan. Sinabihan naman siya ni Zir na baliw na ang kanyang isip kaya hindi niya na kinaya ang kahihiyan ng pagtataksil kay Mr. Ren at sa Superior Abstruse Sect kaya't pinili niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Habang ang Vice Sect Leader naman ay napagtanto niya rin ang kanyang pagkakamali na lahat ang kanilang ginawa ay mali kaya dahil doon ay tinapos niya din ang kanyang sariling buhay. Dali-dali namang nagmamakaawa ang Fourth Elder at nagsasabing ayaw niya pa raw mamatay kaya't patawarin siya at babayaran niya ang kanyang kasalanan. Ngunit mula sa kanyang likod ay inatake naman siya ni Yang Tian sa dibdib na kanyang ikinamatay at sinabihan siyang nararapat lang raw itong mamatay. Pagkatapos ay hinarap niya si Fairy Bai Shi at kanyang ipinaliwanag ang lahat ng kanyang pagkakamali at ngayon pinatay niya na ang traidor na ito. Habang sa kanyang likod ay napasabi na lamang si Liu na napakawalanjiya talaga ng taong ito. Gayunpaman ay si Renxing naman ang masusunod na kung mabubuhay ba siya o hindi kaya't inutusan niya si Fang Yunyan na kung nasaan na ang kanyang psionic cannon, at nakahanda naman na roon si Fang Yunyan na magpakawala ng atake. Dahil sa kanina pa nakahanda si Fang Yunyan ay nagpakawala siya ng matinding atake na tatapos kay Yang Tian. Nalabis naman roon na ikinagulat ni Yang Tian at napasigaw sa pangalan ni Renxing na hindi ito ang dapat na magpasya sa bagay na ito at anong karapatan daw niyang atakihin siya nito. Sumagot naman doon si Fairy Bai Shi dahil ang lahat ng bagay mula sa Superior Abstruse Sect ay nasa kamay na ni Mr. Ren. Kaya't wala na lamang magawa si Yang Tian kundi saluhin ang atake ni Fang Yunyan na kanya namang ikinamatay. Sinabihan naman ni Renxing ang kanyang tauhan na ang Nether God ay ibibigay niya na ito sa kanya at kung ma-refine niya ito ay makakatulong ito sa kanyang paglilinang. Natutuwa naman roon ang nilalang at nagpasalamat at kanya pang nasabi na ang kanilang yin aura ay eksaktong kailangan ko. Nagpahabol pa si Renxing at kanyang sinabi sa lahat na huwag nilang hayaan na makatakas ang mga traidor at patayin sila ng walang awa. Sa harapan niya ay nagbigay galang si Fairy Bai Shi at tinanong naman siya ni Renxing na kung handa ka bang bumalik sa iyong dating posisyon o lugar. Wala naman doon na pagsagot si Fairy Bai Shi gayong tinawag lang nito si Bai Chao Chao at inutusan na lumapit na kaagad naman siyang binati ni Bai Chao Chao na nakangiti na hello. Nagsalita si Fairy Bai Shi sa kanyang harapan na ang sabi ikaw at ako ay iisang tao lamang. Naiintindihan mo na ba ang lahat ng ito? Tumugon si Bai Chao Chao na nalilito medyo hindi ako sigurado. Napakaganda mo, banal, at matalino at isang diwata na nagniningning kaya paano mo masasabing iisa kami ng isang magulong at bungangera na babae tulad ko? Naagad naman siyang sinagot na mali ito at sinabihan siya na pwede nitong tanungin si Mr. Ren kung ano ang tingin niya sa iyo. Ayon naman kay Renxing sa aking mga mata ikaw ay tulad ni Ye Jing ay napakaliwanag at nagniningning. Na ikinagulat naman roon ni Bai Chao Chao at tinanong siya ni Fairy Bai Shi na handa ka bang maging isa na ako ngayon? Sagot ni Bai Chao Chao maging isa. Mananatili pa rin ba akong ako? Nakangiti siyang sinagot ni Fairy Bai Shi na ang sabi ikaw ay ikaw pa rin, ngunit hindi ka na rin ganap na ikaw. Hindi ko maibibigay sa iyo ang eksaktong sagot. Maaaring maging bahagi ka na lamang ng aking mga alaala, o maaari namang ako ang maging bahagi ng iyong mga alaala. Napasabi naman si Bai Chao Chao ikaw ay isang dakilang bayani. Nag-alay ka ng sarili mo para iligtas ang lahi ng tao. Habang ikaw ay naririyan, mas makakatulong din ako kay Renxing at handa na ako. Tanong muli ni Fairy Bai Shi na kung talagang handa na ba ito, ngunit bahagya namang nalungkot ang mukha ni Bai Chao Chao kaya't nang makita siya ni Fairy Bai Shi ay napasabi siya na mukhang hindi ka pa handa. Tulad ng inaasahan ay bigla na lamang sumigaw si Bai Chao Chao sa tuwa na ang sabi pero ako naman, si Bai Chao Chao, ay isang masayang babae. Gusto kong masaya, gusto kong tumawa ng malakas, gusto kong malaya at walang iniisip. Hinarap niya si Fairy Bai Shi sinabi niyang maaari kang mag-alay ng sarili para sa lahi ng tao, at kaya ko rin naman, hindi mahalaga kung masaya ako o hindi, tama ba? Sumagot si Fairy Bai Shi gusto kong patuloy kang maging masaya at malaya para sa akin,
dahilan na matigilan si Bai Xiaoqiao at makikitang bumalik ang kalungkutan sa kanyang mukha. Pahabol pa ni Fairy Baishi sa kanya, ikaw ay ikaw mismo ngayon, mayroon kang sariling mga iniisip at sariling buhay, hindi ka dapat maging bahagi ng ibang tao, naiintindihan mo ba? Dagdag pa niya, kaya nga Bai Xiaoqiao, hindi na natin kailangang maging isa, patuloy na maging tayo mismo at magkasamang magningning. Tumugon si Bai Xiaoqiao na salamat kasama kita sa pagiging maliwanag at nagniningning. Nagtanong naman si Renshing na kung napagpasyahan mo na ba, sagot sa kanya na pagpasyahan ko na. Hindi ko dapat alisin ang kanyang buhay at pilitin siyang mabuhay para sa akin. Nang marinig ay napabugtong hininga si Renshing, ngunit ang kasunod ay makikita na lamang ang pagliliyab ng spirit ni Fairy Baishi, kaya't nang makita yon ng dalawang elder ay napatanong sila ng kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag naman ni Fairy Baishi sa kanila na ang sabi, hindi ako maaaring manatili sa mundong ito ng matagal gamit ang aking banal na kaluluwa. Sa halip na mawala na lamang ako, mas mabuting sunugin ko na ang aking kaluluwa at ibigay ang aking huling biyaya sa Superior Abstruse Sect. Sa narinig ng lahat ay napasigaw sila at napaiyak at sinasabi nila na huwag gawin ito ng kanilang ninuno dahil gusto lang naman nila na mabuhay pa ito. Sa paglalaho ng spirit ni Fairy Baishi sa harapan ni Bai Xiaoqiao ay nabanggit pa ang kanyang pangalan sa huling pagkakataon. Sabay naman noon ang tuluyan niyang paglaho kaya hindi na iwasan ng lahat ang umiyak habang tinatawag ang pangalan ni Fairy Baishi. Napatingin naman ang dalawang elder kay Renshing at nakiusap na mangyaring iligtas niya si Fairy Baishi. Naganoon naman ang pakiusap ng lahat at sinasabi nilang iligtas ni Mr. Ren ang kanilang ninuno. Inilabas naman ni Renshing ang 10,000-year pill na ibinigay ng kambing sa kanya. Kaya't nang makita iyon ni Fang Yunyan ay agad niyang nakilala ang hawak ni Renshing at napatanong siya ng kung ano naman ang planong gawin ni Mr. Ren sa pill na kanyang hawak.